Meron ba kayong mga halaman na mga aglonema o Chinese evergreen? Sa video nga na ito ay tuturuan ko kayo kung paano alagaan ang mga ganitong halaman na napakaganda. Tara, samahan niyo ako. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Welcome back again to my YouTube channel and my Facebook page. Sa episode of how to take care of plants is I'm going to share with you the care tips and the care guide of how to take care of this plant o paano alagaan ang ganitong halaman. Ang tawag sa halaman na ito ay Chinese evergreen sa kanyang common name, pero yung kanyang scientific name is Aglonema plant. Itong halaman na ito is a variety siya ng Aglonema, which is the Thailand Aglonema. So ito po yung kanyang kulay, which is green po siya na para po siyang na-splash ng dark green. Yung stalk, meron po siyang push pink na parang hindi masyadong pink yung kulay. Yung parang light pink lang. So napakaganda po yung ganitong halaman. Yan. So, ang mga ganitong halaman is a rare plant. So, meron din po tayong mga aglonema na hindi mga rare one. Yung mga common lang o makikita lang natin. So, ipa-flash ko po yung mga varieties ng mga aglonema. So, marami po tayong iba't ibang varieties. Kung hindi ako nagkakamali, mga 300 varieties po ang meron ng aglonema plant. Ating mga aglonema is typical plant o house plant. So, I can recommend this for the beginners, especially sa mga merong mga office, yung walang space sa loob ng bahay, pero gustong-gusto nyo magtanim ng mga plants, pwedeng-pwede nyo po ito ipasok sa inyong bahay. Pwedeng-pwede nyo po itong ipasok sa inyong bahay dahil nga, itong mga plants na ito ay they can tolerate low light o yung kahit zero sunlight, kaya-kaya niya po itolerate. Kahit nasa room po kayo, tsaka walang bintana, kaya-kaya niyo po itolerate. Kaya naman, very nice po ang halaman na ito. And then, ang ating mga aglonema plant, kapag didiligan po natin siya when it comes to watering, dapat once a week lamang po. Sabi nga ng ating binilihan nito, di ba, once a week lang ang pagdidilig ng mga aglonema plant para hindi po siya malusaw. Kasi dati, meron po ako mga aglonema, napapansin ko po, kasi once a day ako nagdidilig doon, tendency parang mahina po ang growth niya. Pero so far mga ka-jungle, parang napansin ko dito, parang mas lumapad ang kanyang dahon. Kasi nung pagbili ko, medyo maliit pa lang siya, di ba? So, yun, wala ko, hindi ko to diligan. Parang ulan, galing sa ulan lang. At sa open space kasi kami dito. So, napansin ko, okay naman siya. So, kapag mag-aalaga pala tayo ng aglonema, hindi siya palaging dinidiligan. Parehan lang ng mga snake plant. So yun, when it comes to fertilizer, pwede kayong mag-fertilize dito ng Osmocote or 14-14. Yung tinatawag dun yung mga fertilizer ay yung mga bilog-bilog, nilalagay lang yan dito. Tapos, natutunaw siya, yan yung parang nagiging fertilizer nila. Sunlight, yun yung pagkain ng mga plants. Yung fertilizer naman, yun yung vitamins ng mga plants. So, yun, yung iba naman, hindi naglalagay dito ng fertilizer. Okay na po sila kapag hiyang naman po sa soil. So, ang soil po na ginamit dito, mapapansin niyo mga ka-jungle, ito po ay organic rice hull. Tapos, meron po siyang, ayun, parang may mga, tae ng uod. Yung tinatawag na vermicast. Mapalago ang isang halaman. So, when it comes to cleaning sa kanyang mga leaves, so, pwede kayong maglinis dito ng kanyang mga dahon, like once a month, para mas mapalaki yung kanyang dahon. Kasi nga, tendency kapag marami na po ang dust or mga alikabok, hindi po lumalaki ang dahon. Katulad ngayon, marami na siyang alikabok. Kasi malalapad kasi yung mga dahon ng aglonema, mabilis lang siya dapuan ng alikabok. Di paras ng maliliit na mga plants natin, mabilis lang yan. Pero mabilis naman tong linisan. Yan. Tapos, ano pa ba? Care tips. Siguro, masasuggest ko lang sa pagpapagrow ng aglonema ay hindi po siya palaging dinidiligan kasi yan yung po yung pinaka rule sa pag-aalaga ng aglonema plant. And then when it comes to investment naman, I recommend this sa mga magbi-business, mag-open ng business, lalo na kung mga plant lover kayo. Pwede kayong mag-business ng mga aglonema kasi hanggang ngayon, mabili pa po siya sa market. Lalo na yung mga variegated o yung mga
mga magagandang mga kulay. Kasi iba't iba kasi yung mga kulay niya. Parang attractive siya sa mata. Kahit hindi po siya namumulaklak, yung kanyang mga dahon, yun yung nagpapa-attract sa customer. So, kaya yung mga nanay natin, bumibili ng mga ganitong halaman. When it comes to pest infestation, o kung meron kayong mapapansin ng mga mealybugs or aphids dito, kasagaran aphids yan dito sa gilid ng mga ano niya, tendency na mamatay yung mga aglonema natin. So, pinapalitan na lang soil, tapos parang nililiguan lang yung whole plant, tapos tinatanim sa panibagong plant, tinatanim sa panibagong soil o panibagong pot para magpanibagong buhay na naman ang ating mga aglonema. Kasi dati nagkameron din ako ng case na ganyan. Lang mga ka-jungle, so far sa pag-aalaga ng aglonema for the beginners, wala kayong mapoproblema dito. Kung busy kayo sa trabaho, pagbalik nyo, buhay pa din yung aglonema nyo, hindi siya magtatampo. Kaya naman, yung mga ganitong halaman, recommended talaga ito sa mga busy person. Yan. So, ayan mga ka-jungle, I hope may natutunan na naman kayo in today's episode of how to take care of plants. And, i-comment nyo naman mga ka-jungle kung ano ang mga variety na meron kayo ng mga aglonema para makita ko din sa comment section. Then, pwede nyo kayong mag-message sa akin kung anong mga variety na yan. Mag-usap-usap tayo sa Messenger dito sa Facebook page. Ayan, ito po yung ating aglonema. Maraming salamat sa panonood. And I hope may natutuhan kayo in this episode. And I hope i-subscribe ang ating YouTube channel. Follow na din po ako sa TikTok and this page, mga ka-jungle. So, magna 900,000 na po tayo followers dito sa FB and I'm so very happy. Road to 1 million na po mga ka-jungle. Go lang ng go. So, thank you so much mga ka-jungle. I will see you next episode because more plant, less stress.